Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kanabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, libo-libong magsasaka sa Socsargen bibigyan ng puhunan para makapagtanim sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program ng Marcos Administration. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ang pagbibigay ng Safe Conduct Pass sa mga dating rebelde. Batas na nagbibigay ng Filipino citizenship kay Chinese national na si Li Duanwang, vinito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakararaming Pilipino pabor na litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At Pangulong Marcos Jr. nasa maayos na kalagayan ang kalusugan kontra sa mga kumakalat na fake news. Una po sa ating mga balita, aprobado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Safe Conduct Pass sa mga dating rebelde. Dahil dito, pwede na nilang ayusin ang kanilang aplikasyon na mabigyan ng amnestiya nang hindi natatakot na baka hulihin ng otoridad. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Janessa Felix ng PTV Davao. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand... Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial signing ng Memorandum Order na nagpapahintulot sa National Amnesty Commission na magbigay ng Safe Conduct Passes sa mga amnesty applicant. Higit 2,000 ang aplikante ng amnestiya sa buong Pilipinas ngayong taon na kinabibilangan ng dating mga miyembro ng New People's Army, miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Moro National Liberation Front o MNLF at ang mga miyembro ng Revolusyonaryong Partido na manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Buncayao Brigade, na mayroong kinakaharap na kaso dahil sa kanilang political beliefs. Upang makapag-apply, kinakailangang mag-submit ng application form na pwedeng ma-access sa website ng National Amnesty Commission at mga opisina sa Local Amnesty Board, Certificate of Membership sa kanilang rebel group at government ID. Para naman sa dating mga miyembro ng CPP-NPA, kakailanganin din ang Joint AFP-PNP Intelligence Committee o JAPIC Certificate, Custodial Debriefing Report at Oath of Allegiance. Ang Safe Conduct Pass o SCP ang magbibigay sa piling amnesty applicants ng access sa amnesty program na wala ng pangamba na mahuli at masiguro ang kanilang kaligtasan at seguridad habang hinihintay ang resulta ng kanilang aplikasyon. Pagsisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging mas accessible ang programa sa mga recipients at makapagsimula sila ng maayos na buhay sa pamamagitan ng reintegration. Nakahandang sumuporta at umalalay ang gobyerno sa mga Pilipinong nagnanais na magkaroon ng mapayapang buhay na walang takot at may dangal. Ipagpapatuloy din ng Pangulo ang kanyang tungkulin sa bansa dahil layunin niya na magkaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas at ang bawat isa ay magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang pakikibaka. Ito ay isang bagong pahina upang makapagsimula muli. Isang tabi ang pansariling interes at makiisa sa pagtataguyod sa kaunlaran ng ating bayan. Paglilinaw ng National Amnesty Commission, hindi saklaw sa nasabing programa ang may mga kaso gaya ng panggagahasa at drug-related cases. This will encourage the applicants who had been in hiding for years to have a first taste of fresh air, of freedom, and come out to avail of the President's kind-hearted act of giving them a new start of life of a free man. Paglilinaw naman ng NAC, isasalang pa ang mga isinumiting dokumento na naaayon sa alituntunin ng komisyon. Hindi rin maaaring makapag-apply ang kasalukuyang nakakulong.
Hindi nakaluksot kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol sa pagkatao ng Chinese national na si Li Duanwang na gustong makakuha ng Filipino citizenship. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Vinito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas sa pagbibigay ng Filipino citizenship kay Li Duanwang. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi raw ipinagkibit-balikat ng Pangulo ang mga nakakabahalang babala kaugnay sa pagkatao ni Li Duanwang na posibleng magdulot ng banta. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dire consequences, if not of a clear and present danger." Ipinunto rin ng Pangulo na ang Filipino citizenship ay pribilehiyo at hindi basta-basta ipinamimigay. Hindi rin anya ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ng pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Ikinalugod ni Senadora Risa Ontiveros ang desisyon ng Pangulo. Nararapat daw ang hakbang ng Pangulo. Pagpapakitaan niya ito ng commitment ng gobyerno sa pagprotekta sa pagiging sagrado ng Filipino citizenship. Naniniwala ang mambabatas na ang pagsupalpal sa aplikasyon ni Wang ay pagtindig para sa national interest. Si Li Duanwang na kilala rin bilang Mark Ong ay kinukwestiyon dahil sa umano'y koneksyon nito sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at sa umano'y kaduda-dudang personal records nito. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Libo-libong magsasaka sa Soxargen ang pwede na makakuha ng puhunan para makapagtanim sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Regine Lanuza ng PTV Davao. 2 ektaryang palayan ang pagmamayari ni Hector Joaquin sa Makilala, Cotabato Province. Aniya, sa 1 ektaryang palayan, nasa 30,000 pesos ang kailangang pondo na mahirap kitain sa 14 to 15 pesos na presyo ng palay. Kaya hindi niya maiwasang mangutang. Lalong-lalo na ngayon yung pinakababa talaga ang presyo. Kagawawa talaga yung mga rice farmer. At saka may binibigay man yung gobyerno natin pero kulang talaga. Kalahati ng 1 ektaryang palaya naman ni Aling Margarita ang tanging natataniman ng palay dahil sa baha. Problema rin niya ang pondo kaya hindi maayos at maihanda ang lupang pagtatamnan. Noon, palayan pero palaging ginabaha. Kalahati na lang. Puro buhangin pero tinanim naman ko ng lubi at saka saging. 2 lamang si Hector at Margarita sa libo-libong magsasaka sa Region 12 na nangangailangan ng pondo para sa kanilang palayan. Tugon naman ng gobyerno ang Agri-Puhunan at Pantawid Program na inilunsad ngayong hapon sa Alabel, Sarangani. Nasa 1,496 na mga magsasaka mula sa iba't ibang munisipalidad ng Region 12 ang matutulungan. Makakahiram ng 60,000 pesos ang isang magsasakang may 1 ektaryang palayan. Ang 28,000 pesos ay maaaring gamitin para sa farm inputs tulad ng seedlings at renta sa mga makinaryang gagamitin. Habang ang natitirang 32,000 pesos ay para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya habang naghihintay ng ani. Bilang tugon ng pamahalaan, inilulunsad natin ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan, at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Nagpapasalamat naman ang mga magsasaka, lalo't mas mababa ang interes ng nasabing loan na nasa 2% per annum lang. Nagpapasalamat din si Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao sa aktibidad na isang selebrasyon ng pagod at pagpupursige ng mga magsasaka. Kinilala din ng nasabing programa ang sakripisyo ng nasabing sektor. This program is for all the farmers with us today and for all the others they represent. Ito ay tulong na may kasamang paggalang
sa lahat ng ating mga kababayan at sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman, to the Department of Agriculture, the Mindanao Development Authority, various national government agencies, and all national and local government units and officials, maraming salamat sa inyong malasakit sa sambayanang Pilipino. Bukod sa programa, may mga equipments na ipinamigay gaya na lang ng corn shellers, tractors, holding trucks at incubators na nagkakahalaga ng 884.702 million pesos. Nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iyan ang tugon ng Malacanang taliwas sa balitang hindi maganda ang kondisyon ng Pangulo. Ayon sa palasyo, makikita namang araw-araw ay may aktibidad na dinadaluhan ng presidente. Wala ring anumang senyales na wala ito sa kondisyon batay sa obserbasyon ng mga nakakasama nito sa iba't ibang aktibidad. Ngayong araw lamang, 2 magkahiwalay na aktibidad ang pinangunahan ng Pangulo sa Mindanao. Ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Bumuelta ang palasyo sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia tungkol sa mapanuyang pagbati nito sa gobyerno kaugnay ng kaso ng kidnapping sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakakalungkot na may ganitong pahayag si Avancenia na tila ikinatutuwa pa ang ganitong sitwasyon sa bansa. Hindi dapat anya gawing katatawanan ang gobyerno maging ang ganitong mga paksa, lalo na't may mga nasawi sa insidente. Kasunod niyan, tiniyak ng palasyo na nakatutok na ang Philippine National Police sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa businessman na si Anson Ke na mariing kinukundina ng Pangulo. Tiniyak pa ng palasyo na hindi isasantabi ng mga kinauukulan ang ganitong sitwasyon at tiniyak na mabibigyan ng hustisya ang kaanak ng biktima at mapapanagot ang may sala. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Avancenia. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Magandang balita sa mga motorista at sa mga nagbabalak magbakasyon ngayong Semana Santa. Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Batay sa Oil Industry Sources ng PTV, posibleng bumaba ng 3 pesos 30 centavos hanggang 3 pesos 75 centavos ang kada litro ng gasolina, 2 pesos 90 centavos hanggang 3 pesos 40 centavos sa kada litro ng diesel, at 3 pesos 40 centavos hanggang 3 pesos 50 centavos sa kerosene. Pinatutupad ang malakihang rollback dahil sa trade tension sa pagitan ng US at China, pagbilis ng produksyon ng OPEC sa Mayo at iba pa. Samantala, aabot sa 2.5 milyon na pasahero ang inaasahan dadagsa ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Semana Santa. Ayon kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, posibleng pumalo sa 170,000 hanggang 200,000 ng mga pasahero na dadaan sa kanilang terminal. Inaasahan na nila na simula sa Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo ay mas mataas na ang bilang ng pasahero. Karamihan anya sa mga babiyahe na napupuno o biyahe na napupuno o fully booked ay ang papuntang Bicol Region. Dahil maliban sa mga magbabakasyon ng Holy Week, ay kasabay rin ito ang graduation season. Ngayon pa man, tiniyak ng PITX na bagamat marami na ang mga nagpo-fully booked na biyahe, ay hindi mawawala ng mga bumabiyaheng bus para sa mga nais pa rin na mag-walk-in na pasahero. Samantala, patuloy din ang pakikipagtulungan ng PITX sa iba pang ahensya ng pamahalaan, katulad sa LTO, PNP at iba pa, upang matiyak ang seguridad sa terminal at kaligtasan ng biyahe ng kanilang mga pasahero. Priority talaga namin dito sa terminal ay ang security ng ating mga pasahero. That's why nakikipag-communicate tayo or coordinate tayo ng mas maaga sa ating mga ibang kawani ng gobyerno para po ma-ensure yun. No? Sa mga pasahero natin na nagbabalak pa lamang na pumunta dito sa ating terminal, punta na po tayo na maaga para makasecure tayo ng tickets. Kung hindi naman po kaya ngayon makapunta, pwede pong i-chat ang Facebook page natin para po sa mga inquiries nyo.
Kasabay niyan ay inilatag na ng Toll Regulatory Board ang kanilang Oplan biyaheng ayos sa Semana Santa 2025 and summer vacation para makapagbigay ng ligtas, maayos at komportableng paglalakbay sa mga expressway. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, alinsunod ito sa direktiba ng Department of Transportation na tatagal mula sa Linggo, April 13 hanggang Linggo, April 20, kung saan ay magpapakalat sila ng traffic and road safety monitoring teams bilang bahagi ng paghahanda kasama ang mga toll operators. Bukod sa mga patrol vehicles na nakatutok sa expressways ay may mga nakapreposition din na tow trucks, ambulance at fire trucks para sa emergency. Magdadagdag din aniya ng tauhan sa mga cash lane para matiyak na hindi hahaba ang pila. Nagpaalala naman ng TRB sa mga motorista na maliban sa kondisyon ng kanilang sasakyan na dapat siguruhin bago bumiyahe ay mangyaring tiyakin din na nasa maayos na kondisyon ang kani-kanilang pangangatawan bago maglakbay. Namin kayong mabigyan ng isang ligtas, secure, at komportabling paglalakbay sa ating mga expressways at gagawan po ng lahat ng kaparaanan ng aming tanggapan at ng ating mga toll operator na yan ay maibigay sa inyo. Todo higpit na sa seguridad ang mga otoridad sa isang bus terminal sa Davao City para sa buhos ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa, naglagay na ng 3 X-ray machines ang Davao City Overland Transport Terminal. Bahagi yan ng pinapatupad na security measures para matiyak ang kaligtasan ng biyahe ng mga pasahero. Paraan din ito ng DICOT para mapabilis ang pagpasok nila ng terminal, gayon din ang pag-inspeksyon sa mga dala nilang gamit at bagahe. Once nagdihag yun, makaagi ka sa bagay sa X-ray machine na tununid ato ang abrihan. In case lang, in case kung naay mamatikdan, that is why nga nakaready yun ang ato ang K9 mode nga mga diha sa ato ang terminal. Sakali namang may makita o ma-detect na kahinahinalang bagay sa bagahe ng pasahero, tiniyak ng DICOT na may mga K9 at mga miyembro ng Task Force Davao at Davao City Police Office na nakatalaga sa terminal para agad na makaresponde. Bukod sa walk-through machines, nagkabit din ng mahigit 30 CCTV para mamonitor ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng terminal. Base sa pagtaya ng DICOT, aabot sa higit 50,000 pasahero ang dadagsa rito kada araw ngayong Holy Week. And during aning panahon na, we are expecting na yung mga adlaw nga nag-vary na sila from 1,000 to 1,500 bus trips a day. So that is equivalent to 50,000 pataas o passengers nga musakay diha sa ato ang DICOT terminal. Nakipag-ugnayan na rin ang terminal sa iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sakaling magkulang sila ng mga bus. Mula sa Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lisondra para sa Balitang Pambansa. Malaki ang maitutulong sa turismo ng Sorsogon ang bagong bukas na pilgrimage site ngayong Semana Santa. Kaya naman ang provincial government magdadagdag pa ng mga atraksyon para makahikayat ng mga turista. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay. Puspusan ang konstruksyon sa kalsadang ito sa Kasiguran, Sorsogon para maihabol sa darating na Semana Santa. Parte ito ng daan paakyat sa tuktok ng Burol sa Barangay Inlagadian sa bagong bukas na pilgrimage site. Isa nga sa tampok dito ang Stations of the Cross, kung saan maaaring magdasal ang mga mananampalataya para alalahanin ang sakripisyo ni Hesukristo. We have 14 stations. And sa ngayon po, nandito tayo sa Station 10. So bali po, ang other stations kasi going up to complete the 14 stations is undergoing actually po yung final polishing po nila ng construction, and hopefully po next week, kumbaga kompleto na po ito. At dahil nasa paanan ito ng Bulkang Bulusan, tanaw sa taas ng Burol ang malaking bahagi ng Sorsogon. Kaya naman, ang Tourism Office magdaragdag pa ng mga atraksyon at pasilidad dito, gaya ng malaking cruise, chapels at souvenir shops para mapalakas pa ang turismo sa probinsya. Ito naman is geared towards talaga for a long term na magbe-benefit yung area. At the same time, the barangay to create more job opportunity and also
an income para at least magkaroon naman ng development sa isang lugar. Ang pagpapalakas sa faith tourism ay pagkilala rin sa mga taga-kasiguran na may mataas na pagpapahalaga sa relihiyon, gaya na lamang ng nakatindig na malaking rebulto ng Nuestra Señora de Santissimo Rosario sa sentro ng bayan na itinayo noong kasagsagan ng pandemya. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Lapin para sa Balitang Pambansa. Pumila ang ilang individual sa isang mall sa Ermita, Manila para sa Konsulta Expo ng Philippine Health Insurance o PhilHealth. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. Pinilahan ang mga inaalok na serbisyo ng Konsulta Expo ng Philippine Health Insurance o PhilHealth. Halos na puno ang activity area ng isang mall sa Ermita, Manila. Dito ho sa PhilHealth Regional Office ng NCR, initiative po namin to para mapalapit sa mga membro ng NCR ang services na pinoprovide ng konsulta program. Ang mga wala pang PhilHealth pwedeng kumuha, magpa-register sa konsulta package provider at magpa-check up. Habang ang may mga PhilHealth, diretso rehistro sa konsulta package provider at check up. Usually, pag meron kaming Konsulta Expo, in-invite namin yung mga rural health center, mga accredited konsulta provider na malapit sa area ng malls, and then kung saan ho ginagawa yung expo. Ang PhilHealth Konsulta Package ay ang pinalawak na primary care benefit package ng PhilHealth. Layo nito na matulungan ang mga Pinoy na makaiwas o maagapan ang malubhang sakit. Okay, lahat po ng mga Pilipino dyan na nakarinig ho kayo, nakabalita kayo, nakamarites kayo, na merong expo ho sa mall, la PhilHealth Konsulta, dito po sa NCR, pumunta ho kayo. Batay sa datos ng PhilHealth, nasa mahigit 5,000 konsulta health accredited facilities sa buong bansa. Mahigit 500 health facilities naman nasa Metro Manila. Para makapag-register sa konsulta package, bisitahin lamang ang website ng PhilHealth. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay, Balitang Pambansa. Mayorya ng Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilitis sa International Criminal Court. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na dapat lang naharapin ng personal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilitis sa reklamong crimes against humanity laban sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa pinakabagong survey ng WR Numero Research, lumalabas na 62% ang pabor dito, 20% ang hindi pabor at 19% naman ang hindi sigurado. Para sa ilang kongresista, patunay lamang ito na aprobado ng nakararami ang naging hakbang ng mga otoridad ukol sa issue. Ayon kay House Committee on Justice Vice Chair Jervy Luistro, katulad ng matagal nang ipinaliliwanag ng administrasyon, hindi naman sa ICC mismo nakipagtulungan ang gobyerno, kundi sa Interpol na nananatiling miyembro ang Pilipinas. Nilinaw rin niya ang issue ukol sa jurisdiksyon ng ICC. There is jurisdiction because the acts were committed during the time that the Philippines is still a member state. About why the Philippines cooperated, because Philippines is a member of the Interpol. We need the Interpol. Kailangan po natin sila to protect our country, to protect us from our aggressors, because kapag ka-international na ang scope ng criminal actions, sa ngayon, may mga lumalabas ding ulat na sa mga susunod na araw, maglalabas na rin umano ng arrest warrant ang ICC laban sa mga umano'y kasabuat ni Duterte sa kanyang madugong giyera kontra iligal na droga. Para kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, nasa gobyerno na ito kung paano pangangasiwaan kung sakali. This is entirely within, I guess, the administration has been very consistent in saying that we no longer deal with the ICC. But as to the jurisdiction where the ICC gains its yung kanyang kaso against the former president, the timeline kung saan nangyari itong mga allegations of mass yung crime against humanity happened when the time the Philippines was a party and a member of the Rome Statute. So let's see how this will unfold. Una
Una na ring nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Dahig para asikasuhin ang mga pangangailangan ng kanyang ama pero ngayon balik bansa na rin siya. Sabi ni Luistro na bahagi rin ng House Prosecution Team dahil nakauwi na ang Vice Presidente, sana'y simulan na rin ng Senado ang impeachment trial. Ito pong impeachment trial na ito, hindi lang para sa prosecutors. Ang impeachment trial na ito ay para sa ating Vice Presidente din. Because this will give her the ample opportunity to clear her name with respect to all the allegations which are being imputed against her. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Pinagsabihan ni Senate President Francis Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa kanyang sariling interes sa politika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Bumuelta si Senate President Chis Escudero kay Senator Amy Marcos kasunod ng mga kaganapan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinimok ni Escudero si Senator Marcos na tigilang gamitin ang Senado para sa anyay personal na layunin sa politika at sa halip gamitin daw ang kanyang titulo at impluensya para maging tulay sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado para lamang sa petty partisan interest, lalo na sa mga nagnanais mahalal muli sa 2025 midterm elections. Nangyari rin ang mga pahayag ni Escudero matapos ipakontempt sa pagdinig kahapon si Ambassador Marcos Lacanilaw dahil umano sa hindi pagsasabi ng totoo. Kagabi naglabas ang pahayag si Senator Marcos na pinalaya si Lacanilaw kahit pa ito ay pinakontempt. Sabi ni Senator Amy, tumanggi raw si SP Chis na pumirma sa contempt order, katulad ng pagtanggi umano na pumirma sa mga sabina na nauna nang inihain. Pero nilinaw ni Escudero na hindi siya tumanggi na pirmahan ang contempt order laban kay Lacanilaw. Sa nangyari raw kahapon, ipinag-utos daw na ikulong si Ambassador Lacanilaw kahit wala anyang due process. At matapos ang ilang oras na hindi raw otorisadong detention, ipinag-utos ni Escudero ang paglaya ng ambassador dahil din sa humanitarian consideration na may pahapyaw din si DOJ Secretary Jesus Crespin Remulla. I do not want to question the committee when I'm here. We're considering our options now. Kasi namatay na siya. Namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father. Pero maglalabas daw ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilaw upang pagpaliwanagin sa loob ng 5 araw kung bakit siya hindi dapat makontempt. Si Senador Alan Peter Cayetano naman umaasa na magkakausap si SP Chis at si Senator Amy. But I've been there as speaker. Hindi ka naman basta-basta pirma ng pirma talaga ng supina or nung contempt order, di ba? But I've also been chairperson na sometimes you want to prove a point and nandun na yung basis. So, yun nga lang advice ko sa dalawang, palamig ng ulo tapos eyes on the ball tayo. Mula sa People's Television Network, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Pumalo na sa mahigit 132 million pesos ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakapamahagi na sila ng mahigit 107,000 family food packs at halos 25,000 na non-food items sa mga lokal na pamahalaang apektado ng Bulkang Canlaon, maging ang 28 million pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AACS. Batay sa huling ulat ng Disaster Response Operations Management Information Communication ng DSWD, umalo na sa 12,761 na pamilya o katumbas ng 48,850 na individual ang apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Samantala, mahigit sa 100 at 90 magsasaka ang nabiyayaan ng sariling titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform o DAR sa lalawigan ng Quirino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mary Joy Javier ng PIA Cagayan Valley. Tumanggap ng 175 electronic land titles o e-titles ang mga benepisyaryo ng agrarian reform ng lalawigan ng Quirino sa ilalim ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling o SPLIT project ng Department of Agrarian Reform. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 674 hektarya ng lupa ang nasaklaw ng pamamahagi sa Quirino na napakinabangan ng 209 na agrarian reform beneficiaries.
Pumapangalawa ang Quirino na may pinakamaraming naipamahaging titulo sa buong rehiyon kasunod ng Isabela na may 381, samantalang 25 e-titles ang naipamahagi sa Nueva Vizcaya at 17 naman mula sa lalawigan ng Cagayan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DAR Regional Director Primo Lara ang matibay na komitment ng ahensya sa pagsuporta sa mga magsasaka lalo na sa mga malalayong barangay. Samantala, pinuri naman ng pamahalaang panlalawigan ng Quirino ang mga programa ng DAR at ng mga katuwang nitong ahensya sa pagtugon sa mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka sa lalawigan. Ipinaabot naman ni Jerry Pasigan, isa sa mga benepisyaryo, ang kanyang pasasalamat sa DAR sa kanilang walang sawang dedikasyon na maipaabot sa mga mamamayan ang kanilang mga serbisyo. Mula sa PIA Cagayan Valley, Mary Joy Javier, Balitang Pambansa. Mas napakikinabangan ng mga dating nalulong sa iligal na droga ang mas pinahusay na kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga kwento ng pagbangon at pagbabago sa makataong operasyon kontra droga. Sa Balitang Pambansa ni Sharif Dimhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Dating nakulong at nalulong sa iligal na droga, pero ngayon isa ng peer coach sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center si Roy. Hindi po ito talaga mabuti para sa isang tao na malulong sa droga dahil wala itong nagagawang kabutihan. It destroys your life, your relationship to the community, and it destroys your relationship with God. Isa rin sa mga dating nalugmok sa ipinagbabawal na gamot si John Michael, pero ngayon isa na siyang house parent sa center. Honestly, ako sa ang pagkalugmok sa una sa drugs, proud ko somehow nga natabangan ako akong kaugalingon up till this time. Nga siguro, muingon ko nga dili ba man ko fully recovered, but I am able to help na sa katong mga nalugmok po sa drugs karon. Ilan lamang sina Roy at John Michael sa mga nakikinabang sa mas pinahusay na kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, tumaas ng halos 48% ang admission sa center mula 2023 hanggang 2024. Ibig sabihin, mas marami ang gustong magbago at muling maging bahagi ng lipunan. Isa nga sa pinagkakaabalahan nila rito ay ang paggawa ng mga handmade product at dishwashing liquid. Pagtitiyak ng pamahalaan, patuloy nilang susupuin ang iligal na droga sa makataong paraan, kung saan prioridad ang mas ligtas at mas maunlad na komunidad sa bagong Pilipinas. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Dimhar para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.